Eh ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa diyan sa Senado. Tapos mga kababayan ito mga kababayan, etong sinasabi na naman niyang case na kesyo unheard daw pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banod Bay. Ito na nga pag-usapan natin mga may init na issue. Nako, si Ontiveros sablay na naman. Grabe ka talaga, Ontiveros. Ano ba? Talaga bang nagiging kaugalian mo na magsinungaling? Bakit ganyan? Ha? Hindi kasi alam mo ngayon 'di ba? Nabuking nga kita na nagsinungaling ka doon sa dalawa mong sinight na sabi mo unanimously decided na tapos binaligtad. Kahit unanimous hindi naman pala. Nabuking kita diyan. Totoo, 'di ba? Nabuking natin siya diyan. Tapos eto na naman. Meron ka na namang ilalabas na akala mo naman katotohanan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan po Meron siya sinasabing, upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So inamin niya na fake news siya. Hindi, inamin niya na yung, mantakin mo fake news ka doon mismo sa Senado. Anak naman ng wewe Dati galit na galit ka kay Mokay. Naalala ko nung galit na galit kayo kay Moka nun. Kesyo nagpapakalat ng fake news. Di ba? Porket nagkamali lang, nagpakalat na ng fake news. Isipin mo yun. Sa social media lang yun At yun ay honest mistake. It was not to deceive people. It was an honest mistake using the wrong picture. But it really, meron talagang katotohanan. Ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa diyan sa Senado. Na kung saan ang nagbabayad ng sahod ninyo ay aming mga tax. Ginamit mo sa function mo bilang senador. Di ba? So, ibig sabihin yan, ito lang, simpleng-simple, napakasimple lang yan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news. Di ba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun. Mukhang nakakasanaya mo na fake news Hindi ako nagtatanong lang Dalawa kasi yan di ba? Tapos, yung kay Rene ba? Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo tinatanong kita. Sumagot ka, fake news ba yung si Rene? Kasi, nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Nagsinungaling ka. Nagkamali ka. Ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ako nagtatanong lang doon sa witness mo. Hindi ka kaya nagkamali doon? Diba? Nagpapakalat ka na naman ng maling impormasyon. Ako nagtatanong lang magdadahilan ka pa, this is a reminder that no one is immune. Hindi. I-remind mo, sarili mo, wag mo kami idamay. Mali-mali ka. Tapos mga kababayan ito mga kababayan, etong sinasabi na naman niyang case na kesyo unheard daw pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao oo lang ng oo sa'yo Yan ang akala mo kung yung mga mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga. Yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na nung una. Ito, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan, na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo kung ano yung yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi na masyadong nilaliman ni Marcoleta Pero napakaganda ng kanyang sinabi dito. Panoorin nyo Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, walo sa kanila.
ni-reverse ang sarili. Bumalik. Okay. 8. O, sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawamali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong hindi, nawamali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin mangingisda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay na Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa eh. Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng ano doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Walang siya naitama. Tama yung kanyang pagkakamali. Na umamin. Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama, hindi naman niya talaga inamin eh. Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Wala naman siyang ginanong, pinagpipilitan niya pa rin eh. Pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Naku, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Wala kang pakialam. Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron siyang statement Meron statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa daw siyang makikita, Sen Nasaan na ba yun? Ayan. Pinakita na natin yan. Statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio at saka yung sa due process hindi nasunod
At yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to. Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran, hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So, ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun para sabihin na, yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, etong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na ano ba ito? Unconstitutional. Wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan natin. Ito po yung case na yan. Yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ng explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng wewe. So, bisabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun. Para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent nung talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na wag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Wag gamitan yan. O wag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Iyan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya, di-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan.
Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, ayun, makikita ninyo dyan. Basahin nyo ha. Arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilita mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na. Sinabi rin ng Supreme Court na aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan. Ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Utak. Etong sa kaso ni BP Sara Duterte, hindi pa tapos. Applicable pa ang desisyon ng Supreme Court. So, imposible, sabi na natin, very, sabi nga ni pangalan nito, ni Marcoleta, you're hoping for hope. Kasi malabo na. Malabo yan. Una, unanimous yan. Sasabihin mo, yung unanimous mo, ibang konteksto naman tungkol sa talong yan. Talong. Kung titimbangin mo, napakalayo para i-compare mo sa unanimous decision dyan. Talong yan, talong. Pagte-testing sa talong. Tapos, ito hindi na nga mabigat yung issue, tapos na. Tapos pa. Tapos na yung trial, wala na. So, mutin academic na decision ng Supreme Court. Kaya binawi na lang nila. Gets ninyo? Ang linaw po dyan. Ito talaga si Ontiveros, sablay na naman, niloloko mo na naman ang taong bayan nito Taong bayan yung talagang tatutong taong bayan. Pero yung mga taong tanga, na mga followers ninyo, iba yun. Kaya nga alam nyo, so in summary, the reversal, sorry, paano natin? So in summary, the reversal succeeded not on substantive merits, hindi tungkol doon sa merit, but on the procedural ground that the issue had already lapsed and were no longer justiciable. Kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung assistant mo. Bigay ng palpak sa'yo. Hindi, alam naman namin na allegedly, binabasa mo lang lahat ng sinasabi mo Galing sa researcher mo, galing sa abogado mo. Wala mali sablay talaga Ikukumpara mo yun sa isang tapos na. Kaya nga binawi na ng Supreme Court yung decision nila kasi tapos na. Wala na, hindi na applicable, not justifiable nga sabi. Sorry, not justifiable. Ano ba yung exact term? Sandali. Justiciable. Ayun. Non-justiciable. Yun ang paliwanag doon. So, please lang naman. Huwag ka na magmagaling. Sablay ka na naman. Niloloko mo na naman ang taong bayan nito sa ganitong Ano ba? Ano to? Anong pautot mo niya yan? Anong pautot mo? At saka sabi ko nga, paulit-ulit din naman sinasabi ng ibang mga abogado din. Even if there is a MR, di ba? Even if there is an MR and it is possible, masabi na natin, napakalabo, na baguhin pa yan ng Supreme Court, immediately executory. So, ibig sabihin, pag sinabi mong immediately executory, hindi ka pwedeng mag-antay. Kailangan mo na kagad i-apply, i-execute. Diba? Yun ang ibig sabihin ng immediately executor. You have to execute it kahit na may MR pa yan. So, palpak talaga ang argumento ninyong minority. Sama-sama kayo dyan. Sabi nga ni Chis Escudero, anti-Duterte lang talaga kayo. Gago! Yan ang totoo. Alam mo,
Meron niyang ako nabasang sabi doon. Yung kay Corona din daw, sabi hindi ko pa kasi na research yan yung part na yan. Although allegedly, yung kay Corona rin daw, si Ontiveros din ang trumabaho dyan. Bakit kaya mahilig siya sa impeachment? Di ko alam. Pero may chismis din yung mga pumirma doon sa impeachment ni Corona. Chismis lang naman din to, allegedly din. May mga napoles. Hindi, naalala nyo? Yun yung time na yun yung napoles na yun, nagkabigayan daw, allegedly nagkabigayan daw nung time na yun. Para, remember, di ba? Kalaban ni Pino yan. So, that is something na need to be proved. Pero yun daw ang dahilan nun. Ngayon, madami bang pera ang Kamara? Marami bang insertion ang Kamara? Malaki ba ang budget ng Office of the Speaker? Your conclusion is as good as mine. Yun lang sa akin. Kaya Ontiveros, alam mo, kung ako sa'yo, si Santi mo lahat ng mga staff mo, maghanap ka ng magaling-galing na magre-research. Sa bagay, kahit naman siguro magaling yung mga nagre-research niya, kung talagang sablay ka. Ganun talaga Alam mo kasi, ang katotohanan, mahirap talagang baluktutin yan. Kahit anong gawin mo. Halimbawa, meron, ito. Anong kulay ito? Sabihin mo gray ito. Mahirap talagang baluktutin. Puti ito di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin gray ito, kulay pula ito, kulay blue. Kahit kulayan mo yan, di ba? Kahit labuan mo yung mata nung tumitingin, puti pa din yan. That's the truth. Yun ang sinasabi natin na stick on the truth. Bakit? Kasi kahit anong mangyari, lalabas at lalabas ang katotohanan. Di ba? Ayan, tulad niyan. Sumablay ka na. Ngayon, sablay ka pa rin. Kasi pinagpipilitan mo pa. Pinagpipilitan mo pa yung lintik na unanimous na yan. Iba ang konteksto niyang unanimous na decision ng Supreme Court diyan sa sinasabi mong, sa sinasabi mong yan, yung Greenpeace at saka yung agri-biotech o yung talong, iba yan doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang layo. Yung sabi nga dyan, wala na yung merit. Bakit pa didesisyonan niya ng paninindigan ng Supreme Court na kanilang desisyon unanimous? Kailangan na nilang bawiin. Wala na nga Tanuhin ko siya nandiyan pa ba impeachment ni VP Sara Duterte? Di ba nandiyan pa nung nagdesisyon ng Supreme Court? Nandiyan pa? Hindi na pwedeng i-reverse yan. O nire-reverse psychology mo lang kami. Gago! Ang baduy mo, banat ba Huwag mo nang ulitin yan. Move on na tayo sa lintik na kabobohan na yan, Pag-usapan naman natin ibang bagay. Okay? Alam mo, bago natin pala pag-usapan na ibang bagay, naisip ko, kung ganito ang presidente, wow, palala tayo ng palala, From Marcos to Ontiveros, baka susunod maging presidente na si Trillanes. Ay, by the way, Trillanes, congratulations. Palakpakan natin si Trillanes. May warrant of arrest na siya doon sa final ni Pulong sa Quezon City. Palakpakan natin. Although bailable naman yun, sigurado naman magbe-bail siya. Pero at least, kahit pa paano, nakakarma na siya. Ay nako, Trillanes, antayin mo siguro. Meron pa mga, ewan ko kung may mga nagdemanda pa sa'yo, pero antayin mo na lang. Marami-rami din yan, alam ko yung mga nagdemanda. Ito yung time na inimbestiga niya yung gusto niyang pagtanggalin ng damit si Pulong. Antayin mo lang,
Kasi pag napatunayan, yun na. Kasi ang ano niyan, yung warrant, di ba? Kasi may probable cause. So nag-issue na yung korte ng warrant after sa fiscal, nag-probable cause, tapos nag-issue yung korte ng warrant to get the jurisdiction. Trillanes, tapos papasok na yan sa hearing. Ang tanong, sisipot ba siya sa hearing? Sigurado ako pag si Pulong nandyan, sisipot yun, sigurado ako. Tutuluyan ka nito ni Pulong. Sana talaga tuluyan ka ni Pulong. At sabihin na nating may bail yan. Kasi may bail naman talaga ngayon ng, ewan ko kung libel ito, pero parang false testimony ata ang inano niya ang sinampa. Although alam ko may bail yan, gayon pa man, the mere fact na makonvict ka dyan, ibig sabihin lang, sinungaling ka. Yun lang yun. Alam naman namin. Gago! Pero at least dyan, let the court say it to you na sinungaling ka. Just in case ma-convict ka dyan sa kaso na yan. Di ba? Masarap yan. Antayin natin. Sana, ito wala tayong masasabing luto yan. Mantakin mo yung desisyon lumabas ngayong panahon na walang kapangyarihan ng mga Duterte. Paano nila influence ng Quezon City Court? Malabo yan. Yun, di ba? Tingnan natin. Ay nako. Anyway, eto, bagong issue. Ito pong, actually, hindi na po ito bago. Matagal na po itong issue. Pero, nung napanood ko ito, tila nadaanan lang because of the issue ng impeachment. Dahil doon sa issue ng pag-archive ng impeachment at saka yung Senate debate, sabay ito lumabas yung Senate debate Hindi na-tackle masyado. Hindi na na-follow up ng mga ibang news. Isang news pa lang ang labas nito. So hindi na siya na-follow up. Kaya gusto kong ipakita sa inyo para talaga idiin kung ano ang nangyari sa budget natin sa 2025. Dito tayo pumunta. Kasi yung impeachment, politika lang ho yun Eto, pag nanakaw ho ito, kung sakasakaling mapatunayan, dapat talagang makulong kung sino man ang kumulimbat dito sa pera ng tax natin. Di ba? Dapat ito makulong. Ito, apektado lahat. Ito, parinig ko sa inyo. Ito. Panoorin nyo ito, ha? So, we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba... Wait, mga kababayan, mali yung, alam ko mali yung numbering na dyan Dapat meron niyang nakalagay dyan by the billions kasi yan Ipapaliwanag niya, billions yan Hindi yan million, okay? There are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20,999 ang isang 20,999 million ang isang distrito. DPWH po ito, ha? Okay. Isa pa lang po itong departamento. Mula dun sa 2 billion po ito na kesyo na na approve o pinasa ng NEP. Ang pagkatapos nitong lahat-lahat ng BICAM at saka yung small committee, umabot ng 20 billion. Magkano yung inad? 18 billion. Nadagdagan siya ng 18,469 million. Isang distrito lang yan? Isang distrito. Tapos, isang distrito lang ho ito, ha? Hello? Tiba-tiba yung distrito na ito, ha? 18 billion isang distrito ang nadagdag. Wow! Shit! Ilang babae ang mabibili mo niyan? Ilang lalaki mabibili mo niyan?
Eh, kasi pervert. Baka ilang kotse mabibili mo niyan. Baka pati yung may bahay ka na sa ibang bansa, bumili ka na ng bansa niyan. 18 billion. Tapos yung isang distrito, ito second place. Ito yung second place. Ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1,508,583. Ang gaan niya, 20,795,429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Wow, 19 billion. Ito yung top 2 district. Ibig sabihin, yung una nadagdagan ng 18 billion, yung pangalawang second to the highest, nadagdagan ng 19 billion. Grabe naman yan. Tapos ang pangit ng distrito nila, babaha-baha. Naku po. Gago! Do you remember anong mga distrito? Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressman. Alam daw niya, pero ayaw niyang ilabas. Kasi nga, kasi tama rin naman siya dito. Let the people na involved explain. Pero tama din siya para at least hindi siya namumulitika dito. Hindi niya pinupuntirya yung tao. Ito ang problema nung budget natin. Pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang pwede balik natin ito mas kung bakit yung small committee. So balik tayo. Nagigets nyo? Kasi may papaliwanag pa siya dito eh. Maaring yung congressman hindi niya alam. Okay? Pero napakalinaw na alam nung nagdi-decide. Kasi siya nagdagdag eh. Sino ba nagdi-decide? Siya. Ang total additional is 18,469,000,000, diba? That's one district sa viewers natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5,272,000,000 na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Malinaw dyan So ang dinagdag, 18 billion. Okay. Tapos after the BICAM, naging 5 billion na lang. Kasi daw, ang dahilan daw, sabi nito ni Tiangco, hindi daw inapruban yung 18 billion ng presidente. So ginawa lang niyang 5 billion yung dagdag. Okay? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. Hindi, yung 13, ang tanong ko, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM. So, naintindihan ninyo, yung 5 billion, hindi nga inaprubahan ng presidente. So, ginawa lang 5 billion. Sa difference between the 18 billion minus 5 is 13 billion. So, inad yun ng small committee. Yan yung pinupuntirya niya dito eh. Sino itong nasa small committee na nag-a-add ng sobrang laki? Records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19,286,846, ang total BICAM is 4,970,179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain that? How is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent,
pero hindi nila dadalhin dun sa distrito. Nasa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung... Alam niyo kung bakit hindi dinadala doon sa distrito? Hihingi sila ng budget, pero hindi nila dadalhin sa distrito. Alam niyo kung bakit? Yung contractor, ayaw niya mabuking. Baka mag-anak niya, at kung dito ko ilalagay sa distrito ko, malalaman pa. So, iaano ko na lang doon sa kaibigan kong distrito. Kausapin ko siya, pare. Ito yung contractor na anuin mo ha, kunin mo. Oh, ito, maglalagay ako sa iyo ng ako nang bahalang humingi ng budget. Ilalagay ko diyan sa iyo yung proyekto. Meron ka diyan. Pero ito ang contractor na ito. Yung contractor, actually siya rin yun na naglagay. Para lang medyo mahirapan i-trace. So, dito pala, makikita mo na kagad, malaking katarantaduhan ito. Bakit to? Kasi, ikaw ay distrito, representante ka ng district mo, bakit ka humihingi ng budget para sa ibang distrito? Doon pala, amoy mo na. Ba't mo doon dinadala? Ganon kayo nung congressman na nandun? Diba? I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold doon is yung iba yung proponent at iba yung district na pinuntahan. Oo. Now, Toby, you have been a representative under many presidents already. This is not the first. Pang-ilang taon mo na bang congressman? This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, pang-limang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi, okay, balik natin do. Sabi mo, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority. Kasi yung buong 3 years nung 19th Congress, majority ako. Diba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako nun. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay, I was being offered to join the majority. Out of delicadeza, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No? And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. But are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, siyempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin is paggawa yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin eh, tagal mo na dyan, wala kang napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito. Ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka niyan. Kasi lahat kami magre-request. Ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open, I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity. Yes. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion.
You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So It's much paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yan. The NEP is So, the budget of the President. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa BICAM ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinifensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin I nila, was not bakit a di member mo of the I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko doon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is the should. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture. Okay. So, in other words, you had no say Wala akong in alam effect. dyan. You had no say. Now, why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did budget? he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin... Dito mga kababayan, hindi po ako nagsabi Zaldico, makinig ka. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Hindi ako nagsabi, si Tiangco. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Dahil galit daw ang presidente. So galit siya yung si Marcos. Ulitin ko ipi-play natin. Kasi ang sinasabi, remember, yung claim ni Zaldico ay health reason. Kaya siya nawala sa APRO. Pero ano din sinasabi ni Tiangco dito? Allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did budget. he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Well, first fact, according to Tiangco, tinanggal namin. Sino yung namin? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple. Galit ang presidente dun sa nangyari sa budget. So parang sinasabi niya, kasama siya doon sa nag-decide na tinanggal si Zaldico. Di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the President rein in on the Speaker? Karen, it's a difficult... sometimes I text the President some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? Set the record straight. I'm reading, you were a contender. Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. Speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papapunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, Madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke,
Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress. To malinaw talaga na nanggagaling ang command pagdating sa speaker doon sa presidente, lalong-lalo na dito na kung saan si Marcos. So, ibig sabihin, dahil naging speaker si Romualdez uli sa 20th Congress, he allowed. So, kung salot sa tingin ninyo si Romualdez, ay dahil yan pinayagan ni Marcos. Yan ang sinasabi dito. So yung palusot ni Senator Amy na lagi niya nililigtas yung kapatid niya, hindi. May responsibilidad si Marcos dito kay Romualdez. So lahat nitong kapalpakan, allegedly, lahat nitong sinasabing kalokohan dito, di umano sa budget, ay hindi lamang si Romualdez. Kasi nga, tinatanong nga siya noon wala pa bang sa Malacanang? Ibig sabihin, walang ginawang pagtutol ang Malacanang dito. Yes, nagpapirma sila, di ba? So, madami nagsasabi sa akin, boss, I guess ganun tawag namin sa Congress, boss, yung iba, pasensya na. Hindi, naiintindihan ko. Then there were two big groups na sabi, yung isa, bago nga pumirma, tumawag pa sa akin, papaalam muna kami. Walang problema kasi alam naman natin sa Congress, kahit anong pirmahan mo dyan, wala naman, doesn't mean anything. You can change your mind tomorrow. And then yung isa, ayaw nga pumirma, ako pa nagsabi, pumirma na kayo, maiipit lang kayo dyan. And hindi naman style ko yung mangdamay, di ba? If I can stand for it. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng bawat congressman, di ba? Siyempre, pag naipit sila, kawawa yung mga constituents sila, di ba? Hindi naman sila yung nakakawawa Yung constituents sila yung nakakawawa So, naiintindihan. Ako nagsasabi, pirma lang kayo, pirma lang kayo. So, up to the last day, madami nagtatanungan, wala pa bang go signal? Kasi alam naman natin, the most important vote for speaker is not inside Congress. There's only one. Di ba? Alam naman natin yan. So lahat nagtatanong, wala pa bang utos? Wala pa bang... Now, is it true, were you really offered to be the new chairman of the Appropriations Committee? Because that's the word, that you were offered that. That was the impression of a lot. Kasi nga, ang hindi alam ng mga tao, kaya ko alam lahat ito, hindi naman yan nagsimula nito lang March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President, name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking project. Another fact to Kaya pala walang project dahil kinukurap allegedly ng Congress. Sino kaya doon? Mantakin mo, ang pangit ng bayan natin. Hindi, alam mo, tayo na ang napag-iwanan sa Asia. Pagdating mo sa mga infrastructure, pumunta ho kayo around Asia, napakagaganda. Lahat maaayos. Bakit wala tayong infrastructure? Dahil sa Congress. Gago! Ganong katindi, mga kababayan. That is terrible. Wow. Hindi ba tas nilalagay nila doon sa ang program, appropriate. Ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung Pero kasalanan niya. Huwag niyo iligtas. Kasalanan niya pa rin. Kasalanan niya pa rin. Hindi pwede niyong iligtas. Kagalingan, di ba? Kahit hindi directly. Alam ko kami yung yung mahiya naman kayo. Kasi may say siya May say siya doon sa speakership. Kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So, paano namin imbestigahan sarili namin?
Oh, so ayan na mismo sinasabi na ni Tiangco, yung sinasabi ni Marcos na mahiya kayo, mahiya. Kami yun. Ewan ko itong mga gunggong na mga congressman, pumapalakpak pa mga animal. So, ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba, okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi naman Senate, House kumuha niya, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Oo. Where it went. Bigay niyo sa akin. Bigay niyo sa Senate, bigay niyo sa akin yung listahan. House, bigay niyo sa akin yung listahan. Si Cheese gave it within 3 days. Really? In January. Nung nasama ako sa meeting ng March 24, wala pa yung sa House. March na. So, hiningi ko, binigay ko. So, pinag-aralan ko yan magmula March. Ngayon, sinasabi mo Committee on Appropriations, hindi maganda tignan Kasi kamag-anak na naman by affinity. I think for the audience, some of our viewers may not be aware. So, hindi maganda tignan. So, Representative Toby Tiangco's wife, Michelle, is the first cousin, right? Yes, yes. Is the first, she's a Romualdez, she's the first cousin of House Speaker Martin Romualdez, right? Yes. So technically, and BBM. So they're all first cousins. Yes. So that's one. Ayaw mo Hindi sa ayaw ko. Hindi sa ayaw ko. Hindi maganda. Yun yung issue. I mean, give it again to the president. He realized that it's going to be an issue. Di ba? Kaya, we're not giving him credit. He realized that it was going to be an issue. Nasabihin, kamag-anak mo na naman linagay. Di ba? Hindi maganda parang speaker. Tapos, APRO chair. Hawak yung budget ng bansa. And what about the majority floor leader? Same thing. Well, elected. Hindi, elected yun. Okay. Pero, the president realized that. So you have to give him credit, di ba? So what is it? Even Kong Sandro realized that na hindi maganda. Okay. So I want to ask you, what's the problem with the president? Is he too nice? Nakita mo naman, di ba? Sobrang gentle, di ba? Okay. Sabi ko nga sa madaling salita, mahinang nilalang. Gago! Hindi. Sa tingin nyo, mabuti yon? Gawin mo kay Duterte yan. Tingnan ko lang kung saan ka pulutin. Sabi ko, nung lumabas yung budget, magta 31 years na kaming kasal ni Michelle, di ba? Hindi ko yan nakikita na galit. Nakita ko lang siya nagalit nung budget na yun. Yun na yun. I never seen him mad. Doon lang talaga sa budget na yun. Okay, now... Kaya alam ko kami yun. 100%. Hindi na pa pwedeng ibang tao yun. Now, before we go on to the 777, it's not easy being you also at this point. I mean, you're speaking out. Okay. You know, you're alone. I'm hearing talk that... some congressmen are actually upset that you're exposing the infirmities of the budget because it benefits a lot of them too. How do you do this na, you know, you are out there, you're boldly speaking out? I've been there, done that, di ba? I've never chosen the popular path. I've always chosen the right path. Okay, balik tayo. I was mayor in, nung tinatanggal si ERAP, di ba? Ang reason naman nun, kaya, okay, tinatanggal si ERAP, hindi naman ako kilala ni ERAP I think it was 7 days before he left. Tsaka lang ako sumama sa partido ni ERAP. Sabi ng mga tao, nasiraan ka ng ulo, papaalis na yan, bakit ka sumama dyan? Ayoko nung extrajudicial na pagtanggal, tapusin yung impeachment, ayoko yung mag-walk out, tapos, I mean, that's water People under power, the bridge, yeah. But in I'm other just words, saying, you made that stand. I made that stand, and GMA became president up to 2010. Hindi ako sumama kay GMA. 9 years. 9 years. And I was mayor at that time. Kailangan, I mean, may control sa amin noon. So, kay ERAP ako, up to 2010 hanggang nakakulong. So, pag napanindigan ko, yun yung tama. And Michelle is very supportive of me. Even at in this time, sabi niya sa akin. How is that? Huh? I mean, it's a how's the family dynamics? Wala, sabi niyo sa akin, basta kung ano yung tama, yun ang gawin mo. Huwag kang sasama kung... So that's the wife everybody needs. Huh? That's the wife everybody needs to support the husband even if it affects... Hindi, ang saktong sabi niya sa akin,
Huwag kang papayag na masira ka dyan. Okay. Yan yung sabi niya sa akin. Sa budget. No, not only regarding the budget. I mean, there were many issues that we could not agree on. Basta sinasabi niya, huwag kang papayag na masira ka dyan. Okay, now, I mean, it's not national interest, but I wanted to bring it up. It was featured social media. In your family lunch, in the typical family lunch, it was noticed by a social media outfit. You weren't there. Toby Tiangco absent. So, what's gonna happen now? No, how can I go? Sabit lang ako kaya lang ako imbitado dahil si Michelle ang pinsan di ba siya yung family. Ayaw pumunta ni Michelle, paano naman ako pupunta? Ako naman okay naman sa akin pumunta, di ba? Yung tunay na kamag-anak ayaw pumunta paano naman ako pupunta doon? It's amazing that you're still smiling, Okay, actually now, let's talk about... Ibig sabihin kasi, alam ko naman na hindi, dapat kaya mong panindigan because history will haunt you. Diba? History will haunt you. Sabi ko, what is popular will not always be popular, but what is right will always be right. Now, have you ever spoken to the speaker about any of this at any point in time? Yes. I mean, matagal na. But leave it. It's a private conversation. I mean, it's difficult because it's gonna be he said, she said, wala naman akong ebidensya. It's a private conversation. But we've spoken about it. Okay. Now, Baguio City Mayor Benjamin Magalong was the first to discuss itong 777 expose. And you recently also said congressmen who joined the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair received government aid allocations worth 7 million for AIC, 7 million for medical assistance, 7 million for TUPAD. That's a total of 21 million pesos. That's not cash. Okay, yes. And you said it's required that the lawmakers go to the Speaker's office to secure the approval. Not go to the Speaker's office, di ba? Okay, baka sabihin, niligwa ko yan. I was quiet about it. Tinanong ako nung isang reporter after the SONA, totoo ba yung 777? Alam, magsinungaling ako. Di ba? So sinabi ko, totoo. And, okay, ano ba yan? Di ba naglalagay ng pondo ng AIX, AKAP, and MAIP, and TUPAD, no? I think ang pinaka-importante dyan kasi is yung MAIP, yung Medical Assistance to Indigent Patients. Di ba yan yung parang silang So, pag ikaw may hawak nun, talagang hawak mo yung congressman. Paano matitiis ng congressman na dahil nanindigan siya, pag merong may sakit, wala siyang maitulong. Okay? So, talagang ang hirap, di ba? And di ba, nung nagkaroon ng ruling doon sa PDAF, na ginawa unconstitutional, ang sinabi doon, hindi pa pwedeng post-enactment ng Congress, di ba? Ibig sabihin, pag pinasa ng Congress ang budget, hindi na niya pwedeng pakialaman. Okay? Ang sinasabi, okay, for example, ang sagot ng dalawa doon, si Congressman Asidre ng Tingog, of course, he will defend the Speaker. Ang sabi niya noon, no, the requests are just being endorsed. Hindi yan approval o disapproval. Oh, I am asking him now, bakit pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, meron kang 777? Kung hindi ka sumama, wala ka. Endorsement ba yan? O he has the authority to give and not to give? Very clear, the Speaker has the authority to give or not to give a district the soft funds. Not only dun sa 777. Kasi may basic kami, di ba? Pag kulang, dun kami magre-request sa portal. May portal yan. O tapos di ba pinakita ko nga yung text? Ano ba nakasulat dun sa text? Mamaya, hanapin ko pag may break up. Na yung the funds you requested from the Speaker. So, okay, pero niliwanagin ko, hindi po ito cash na binibigay. It is 7 million worth of AIX, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AKAP, o minsan ginagawang 7 million worth of MAIP. So, maliwanag na aprubahan na namin yung budget, but still, the authority to give or not to give is with the Speaker. At meron talagang nababawian. Pag hindi ka sumunod, if you're not a good boy or a good girl, pwede kang bawian. Pwede. Nako po, nilaglag na si Speaker. Ayan ang linaw niyan. Pwedeng bawiin ang dapat pera para sa
o hindi pala pera, hindi daw pera yun ayuda. Yung ayuda na dapat sana para sa taong bayan, binabawi ng speaker pag hindi ka pumunta doon sa quote-unquote programa nila. Alam naman natin, yun yung rally. Grabe. I-hold. Is that fundamentally wrong? Yes, because sinabi na nga doon sa bawal ang post-enactment. Our role is to approve the budget. After we approve the budget, hindi na namin pwedeng pakialaman kasi nasa executive branch na yon. It's up to the executive to implement it. Okay. Grabe, no? Now, in the 2026 budget, you have Senator Sherwin Gatchalian saying, if I'm saying this right, that he wants this to be the golden age of budget transparency. The lower house also said that they're going to open it to stakeholders, etc. One, do you believe that? Will there be a change in how Hindi nga, ipakita muna. Okay, di ba, good faith. Good faith. Hindi pa pwede kasi, kalimutan na natin yung, yung 2025 budget. Let's move forward. Pero ng taong bayan, yan, paano natin kakalimutan, di ba? Let's be accountable. Kasi gano'n naman yung ginagawa namin sa budget, di ba? What do we do in the budget? Di ba tinatanong yung mga departamento, paano nyo ginastos? Di ba? It's either, kung hindi mo nagastos ng maayos o kung may question, babawasan yung budget mo, di ba? Hindi, pakita natin. Ano ba yung nangyari doon sa small committee, doon sa 20... Kasi at least yung BICAM, Karen, at least yung BICAM, makikita mo, I can show you, may report yon. May BICAM report na pinirmahan nung mga BICAM conferees. Ito ang budget, ito binawasan, ito ang bagong amount. Ito ang budget, ito ang dinagdag, ito ang bagong amount. Yung small committee, walang binibigay yon. So, nasaan? So, mas grabe yung small committee na yon kaysa doon sa BICAM. Yung BICAM may pinirmahan. Nasaan yung pinirmahan ng 4? Pakita nila. So, when I interviewed Senate President Chis Escudero, I think that was last week, when I asked him about the alleged insertions, he was... Again, sorry to interrupt you. Hindi naman lahat ng an insertion is an amendment to the budget. Kaya tinatawag na insertion yan kasi binabawasan mo isang departamento. Hindi lahat yan masama. Hindi lahat yan masama. But in effect, because you have Senator Tito Soto, Senator Lacson, calling the 2025 budget scandalous, right? Egregious. Ang sinisi ni Chis Escudero, technically, bakit kami tinatanong nyo yung House? Doon nagsimula lahat yan. So he's right. No, the budget emanates from the House. But meaning these amendments, he's saying in effect, doon nga sa small committee. Saan ba yung chance ng House na mag-amend? Sa small committee. Grabe, no? Grabe yung small committee. Tingnan nyo, walang pananagutan. Inaprubahan ng House, magkaibang version ng House, magkaiba yung version ng Senate, magkakaroon ng BICAM, doon ulit yung amendment. So sinasabi ko nga, dalawang pagkakataon na mag-amend. Yung BICAM, ang problema, hindi nasa publiko, pero merong pinirmahan sila na ito yung... At least, oo. O nasaan yung report nung small committee? Okay. Wala nga ng report eh. Ang tanong ko ngayon... so hindi pa pwede, non-negotiable yan. Kung gusto namin pakita na transparent kami, pakita nila yung 2025 budget small committee. Okay, you've been in Congress for so long. Is removing the small committee actually doable and possible? Yes, kaya ko lang, that's why I'm as vocal. Dati, just for the record, sinabi ko na hindi ako dutol. Ngayon kasi sinabi ng presidente, gusto ng presidente na magkaroon ng reforma, so may pag-asa. Okay. Di ba ang reason lang naman, I was watching sabi nila, kaya hindi pa pwede sa plenary kasi mahaba, 1,000 lines. O di magtrabaho kami ng Pero again, babalik ako, hindi ko papakawalan talaga yung 2025 small committee. Hindi ko papakawalan Hindi ko papakawalan yan. We have to be accountable. Pero ng taong, hindi pa pwedeng, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Saldico should show. Nako! Kasi siya yung chairman nun. Saldico! Niyayari ganit yan ko.
Sabi ko sa iyo, minsan talaga, what comes around, go around, what go around, comes around. Mali ka kasi ng ano eh. Sabi ko sa iyo, wag mong babanatan ang naku, wala, no comment. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Alang hindi niya, kung siya hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? He's here, he's still a congressman. Okay. So pakita niya. 'Di ba? Ito, binawasan ko, dinala ko dito. Ito, binawasan ko, dinala ko dito. But who is gonna question him? No, I'm challenging him now. So the leadership... He's never been really interviewed, huh? No, the leadership of the House, since they are the leadership, they should demand it from him. Diba? Otherwise, we're just covering up each other's... diba? If the leadership of the House will not demand it from Congressman Saldico, that means we're just trying to cover up. Should this be brought before the Supreme Court? You remember PDAF, during the time of Pinoy, it was brought to the Supreme Court. The Supreme Court made a decision with a small committee. Should this be brought to the Supreme Court? No, because sinasabi ng leaders ng Congress, di ba, we're transparent. It just prove na yung sinasabi nyo ay totoo. Yun lang naman. Bakit pa tayo pupunta sa Supreme Court? Dadali sa Supreme Court yan kung sinasabi lang hindi totoo. But we have to hold them to their word, di ba? Sinabi mo yan, o di ilabas nyo yung report ng small committee. Okay. All right. I want to ask you very quickly. We have a few minutes left, no? So, just to change topic, the Supreme... Grabe, no? Ang tindi ng Supreme Court. Supreme Court. Small committee. Mas makapangyarihan pa sa Supreme Court. They can change. Ang masama nun, walang pananagutan. They can change plus walang pananagutan. Ang lupit. Di ba? Talagang, ay nako. Court decision. Essentially calling the impeachment emanating from the House unconstitutional, null and void ab initio. What are your thoughts? Did the Supreme Court overstep? Ay nako, Karen, I don't want to, I would want to avoid comment. Pero alam mo ako, purist ako, di ba? Purist ako eh. Purist ako. Ang akin is, of course, karapatan ng House of Representatives at lahat ng tutol doon sa decision na mag-file ng motion for reconsideration. But in the end, I would like to request everyone, kung ano man yung decision ng Supreme Court, igalang natin. Ayan na, naiba na siya. Basta ibang usapan na yan. Ibig sabihin, yan ay sa impeachment. Yung budget ang pinokus natin dito. Alam nyo mga kababayan, ito ay kaalyado ha. Ito ay kamag-anak ng presidente. Ito po ay hindi po ito oposisyon at higit sa lahat, hindi ito Pro Duterte. Nung panahon nga na presidente daw si Pangulong Duterte, ito hindi nga lumipat ng kampo Yung ibang mga congressman lumipat daw. So mapapatunayan mo talaga na hindi siya Pro Duterte. Pero gayon pa man, sinasabi niya, nilalaglag niya yung small committee. At ang idinidiin niya dito ay tila si Saldico. Parang sinasabi niya, dapat magpaliwanag to si Saldico. At hinahamon niya pa si Saldico. Dahil nga siya yung sa appropriation. Ay nako, meron kayang patunguhan ito o ito'y ano lamang, circus na naman. Hindi natin alam. Sana lang. Alam nyo, sabi ko nga paulit-ulit kung talagang gusto ni Marcos na na maayos itong gobyerno niya, number 1 yung tanggalin yung pinsan niyang si Romualdez. Pag tinanggal niya yan, wala na talaga. Pero syempre marami magagalit na vlogger kasi alam naman natin, yung mga vlogger na yan, nakikinabang yan Di ba? Hindi natin alam kung paano sila nakikinabang. Pero pag tinanggal si Romualdez, baka mawalan sila ng pagkakakitaan. Di ba? Hindi natin alam. Kaya siguradong kukontrahin tayo ng mga ng mga vlogger na mga tanso. Basta tayo mga kababayan, tuloy-tuloy lang kung ano ang ano. Kayo lang po, ano ho ba masasabi nyo dito sa revelasyon ni Tiangco? Comment nyo po dyan, Okay? Share po at like. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang